Matuto tayong pahalaga ng mga taong nagbibigay sa atin ng malaking kita para hindi tayo mauwi sa pagkalugi. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood at galing po ito sa channel ni Showbiz Trend Update. Ilalagay ko po sa description yung link ng kanyang channel para mabisita nyo po at masuportahan na rin. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Total wala naman na tayong hinihintay pa, sabi nga po ni Idol Shubaldi. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Sa kabila ng kawalan ng prangkisa ng ABS-CBN Network ay nagiging dominante pa rin ang kanilang TV ratings at patuloy na pinapataob ang GMA Network na hindi naman mapigilan mag-alala ni Gozon dahil sa pagbaba ng kanilang kita dahil na rin sa pag-alisa ng malalaking advertisement magmula nang umalis ang TVJ sa GMA7. Narito ang buong detalye. Hindi napigilan ni Bilyonaryo Felipe Gozon ang sumakit ang ulo dahil sa matinding pagbaba sa kita ng GMA Network dahil ang mga kita sa advertising ay bumagsak ng mas malalim sa unang kalahati ng 2023. Ang tubo ng GMA ay lumaki ng 2.8 bilyon pesos o 71% taon-taon hanggang 1.18 bilyon pesos sa unang 6 na buwan ngayong taon. At noong nasa poder pa nila ang TVJ ay malaki talaga ang kanilang kinikita dahil na rin sa mga malalaking advertisement na pumapasok sa kanila, at magmula nga nang umalis ang TVJ sa GMA, ay talaga nga naman na bumagsak ang kanilang kinikita na halos nalugi na ng ilang bilyon. Matatandaan na noong pandemic ay halos doble-doble ang kinikita nila dahil na rin halos kalahati ng advertisement ay galing sa TVJ, sabayan mo pa ng magandang ratings ng Itbulaga noong nasa 7 pa ang mga legendary trio at mga original The Barkads. Noong panahon na rin na iyon ay bumagsak din talaga ang kita ng ABS-CBN Network dahil na rin sa pagkawala ng kanilang prangkisa, na talaga nga naman na naungusan na ng GMA7 na kilalang pumapangalawa lang sa kanila pagdating sa TV ratings, habang ang kapatid network naman ay kilala din bilang kulelat pagdating sa TV ratings. Hinayaan po kasi ng GMA7 na mawala po yung legendary trio mga tagapanood. Akala po siguro ng GMA7 kahit mawala po yung legendary trio na TBJ sa Itbulaga, mangunguna pa rin yung Itbulaga at hahatak pa rin po ng maraming advertisement at mga TV ads. Hindi po nila nalalaman na ang TBG po ang dahilan nun. Kumbaga yung kasikatan po ng TBG at ng buong Dabarkads, ang dahilan po kaya po nakakahatak ng maraming advertisement at mga TV ads. Kaya po nung nawala sila, nagsunuran po doon sa kabilang network, sa TV5 na siya pong nangungulelat dati. Hindi po ba mga tagapanood? At ngayon umaangat na po, patuloy na umaangat ang TV ratings ng TV5 dahil po sa AET ng mga TVJ. Di po ba mga tagapanood? At lagi ko pong inuulit dito sa akin channel tuwing may gantong pagkakataon po ako. Naalalahanin po natin ang historyng nagawa po ng TVJ ng Itbulaga. Nung nasa Itbulaga pa po sila, di po ba, lumipat po sila sa channel 2. Yung channel 2 po noon, ano po ba yun? Yung ABS-CBN, di ba? Hindi rin po masyadong sikat na network yun. Pero naging #1 network po sa Pilipinas yun paglipat po ng Itbulaga. Hindi po ba mga tagapanood? At ano naman po yung kasikatan ng GMA7 noon? Wala po. Talagang hindi rin po kilala kumbaga kung ano po yung nasa ratings po o nasa rate po ng TV5 ngayon. Ganun na ganun lang po ang GMA7 noon. 'Di ba? Kumikita lang sila ng paunti-unti, hindi po sila ganun kakilala. Pero nung lumipat naman po ang TVJ, ang Itbulaga na may TVJ po doon sa Channel 7, unti-unti po silang nakilala. Naghakot din po ng maraming TV ads, naghakot din po ng mga sponsor advertisement. Di po ba mga tagapanood? Sumikat ng husto ang kanilang channel na mayagpag po sila ng husto. Tapos ngayon pinabayaan po nila. So mauulit na naman po yung history mga tagapanood na meron na naman pong mapapataas at mapapasikat ng husto na network po ito ngayong TV5. Ayusin lang po talaga yung frequency, yung signal ng TV5. Pag yun po nagawa ni Mr. MVP, panigurado po talaga. Ako po, maluluma po talaga ang GMA7 mga tagapanood. Sureball po yan mga tagapanood. Yun lang naman po ang nirereklamo ng mga nasa liblib na lugar, na malalayong lugar na hindi po kaya i-afford o wala pong signal yung TV box. Naayusin lang po sana yung frequency na mapanood po ng maayos yung TV5 para mapanood po nila ng maayos yung A80. Pag nangyari po ganun mga tagapanood,
nako sigurado po magna number 1 din po na TV network ang TV5 sa tulong po ng AAT ng TVJ. Inamin naman ng GMA na ang mga kita sa ad, na tinatawag na lifeblood ng kumpanya, ay pinakamahirap na tinamaan dahil sa kawalan ng mga placement na may kaugnayan sa mga nakaraang isyu ng Tape Inc. at ng TVJ, kaya sinisi ng management ang Tape Inc. dahil sa pagkadamay nila sa isyu na lubos na nakaapekto sa kanilang kita at sobrang pagbaba ng kanilang TV ratings. Isa ito ngayon sa tinatalakay ng mga boss ng GMA kung ano ang taktika na gagawin nila upang tumaas ulit ang kanilang ratings at ang kita. Dahil ngayon kasi ay binibatikos pa rin sila at sinasabihan pa rin sila ng sambayanang Pilipino na bias at traidor, dahil na rin sa palihim na pagtulong nila sa mga haloshos upang mapatalsik ang mga original dabarkad sa longest-running noontime show na Itbulaga. Samantala, kahit na wala ngang prangkisa ang ABS-CBN ay talaga nga naman na patuloy na nilalampaso nila ang GMA7 pagdating sa ratings at kita, kaya naman hinihikayat ng GMA management na tangkilikin ng mga tao ang kanilang mga TV shows lalong-lalo na ang Itbulaga na magbibigay sana sa kanila ng malaking kita, kung tataas ang ratings nito. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po. Kahit sisihin pa po nila ng todo-todo ang Tape Inc. sa nangyari po sa kanila ng TVJ, hindi na po nila mababalik yung dating kinikita nilang malaki mga tagapanood. Dahil nawala nga po doon yung nagbibigay nun sa kanila eh. Pinabayaan po nila. Hinayaan po nilang makawala yun o mawala po sa kanila yun. Hindi po nila ipinaglaban. Kung sana lang po, mas pinili po ng GMA7 na ipaglaban o tinabi talaga ang TVJ sa kanilang network na wag pong paalisin. Nagaya po ng ginawa ng TV5 na kinanlong po sila. Naku, masasabi ko po mga tagapanood, hindi po bababa yung kanilang ratings o yung kanilang kinikita. Kasi tuloy po, tingnan nyo po, di ba? Yung sanang ipinapasok na pera ng TVJ sa TV5, sa kanila po sana yung mga tagapanood. Yung kaso pinabayaan po nila. Tingnan nyo po walang network ang GMA7, ay ang ABS-CBN, wala po silang prangkisa, pero tinatalo nila sa ratings, tinatalo nila sa mga views, sa mga ads. Hindi po ba? Tapos ang masaklap nun, isa doon sa pinagkakitaan ng ABS-CBN, yung Showtime, nasa kanila po mga tagapanood. Parang nagisa po sila doon sa sarili nilang mantika, no? Pero kahit pa paano naman, kikita rin naman po sila sa Showtime mga tagapanood. Yun nga lang po, konti lang. Kasi konti lang din naman po yung mga nakakaabot sa G-Channel, sa mga advertisement Sa mga patalasas, konti lang po nanonood. Ang gawin po ng GMA7 para makabawi po sila at lumaki-laki po ang kita nila. Para madagdagan po yung mga advertisement nila. Palitan na po nila, tanggalin po nila Itbulaga. Showtime po ilagay nila dyan. Diba po? Kasi ang Showtime po talaga nakakalaban, nakakasabay po yan kahit papaano sa ratings ng Itbulaga noon na may TVJ. Ngayon po ay 80 na. Pagka ganun po nangyari mga tagapanood, sigurado po yan, surebol yan, makakaangat-angat po yan sila. Talikuran po, ilaglag po nila yung fake Bulaga na yan. At diba? Ituloy nila yung plano na yun na ibigay doon sa All TV. Diba? Doon na lang sila magsushow. Para sa ganun po, makapokus sila sa Showtime. At makalaban po sila ng gusto. Baka sakali po mga tagapanood. Pag nangyari po yung ganun, umangat-angat din po sila ulit. Pero, magna number 1 network, baka hindi na po mga tagapanood. Dahil po, mas gumaganda po talaga yung takbo ng palabas ngayon sa TV5. Sana nga lang po talaga, yung paulit-ulit po na hiling ng mga tao, na ayusin po yung frequency, ayusin po yung signal para maganda po at tuloy-tuloy ang panonood nila sa TV5. Hindi na po nila kailangan maglipat ng ibang channel dahil andudoon na po lahat. So yun lang po mga tagapanood, na nagustuhan nyo po ang ating paksang tinalakay sa araw na ito. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. I-hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito ang yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.